Ilang araw bago magpasko 2022, nagkaroon ng kaguluhan sa isang apartment sa St. Paul, Minnesota. Diyos ko, bakit niya ginawa yun? Natagpuang patay ng pulisya si Alexandra Penig, 32 sa sahig ng banyo dahil sa malapitan na tama ng baril sa kaliwang sentido. Sabi ng kanyang nobyo na si Matthew Ecker, 44 nagkulong si Penig sa banyo at siya ang nagpaputok ng baril. Ngunit habang nalalaman ng pulisya ang tungkol kina Ecker at Penig, Nobya ko siya. Diyos ko, may asawa ako. sinimulan nilang questionin ang kwento ni Ecker. Hindi ko alam anong nakuha mo pabalik. Kahit hindi matukoy ng dalawang medical examiner kung nagpakamatay o pinatay si Penig, napatunayan pa rin ng hurado na nagkasala si Mateo Ecker ng second-degree murder. Hinatulan siya ng 30 taon sa kulungan. Para sa mga magulang ni Penig, ito ay hustisya. Pinatay niya siya na patunayan at alam kong totoo. Parehong matibay ang paniniwala ng magulang ni Penig na si Ecker ang may gawa at ng pamilya ni Ecker na wala siyang kasalanan. Kilala ko ang anak ko at hinding-hindi niya magagawa ito. Sa takbo ng episode na ito, makikita ninyo ang mga butas sa ebidensyang ibinigay sa amin, mga hindi pagkakatugma at maging ang mga tila pagkakamali sa mga pahayag at record ng pulisya. Makikita ninyo ang mga maling pahayag na ibinigay sa pulisya na maaring nakaapekto sa kanilang investigation kay Ecker at maaring magdulot ito ng pagdududa sa mismong investigation na naglagay kay Ecker sa kulungan. Linawin ko lang, ang investigasyong ito ay hindi tungkol sa pagpapanig sa kahit kanino. Layunin nito suriin ang mga dokumento, video at katotohanang hiningi namin sa piskal at pulis, pati ang ibinigay nila. Sa huli, ikaw ang magpapasya kung ano ang iyong iniisip at kung paano nito huhubugin ang pananaw mo sa pagkakasala ni Ecker ayon sa desisyon ng hurado o gaya ng paniniwala ng kanyang pamilya ang kanyang pagiging inosente. Disyembre 16, 2022, Kapaskuhan, malamig at tahimik na gabing may niebe sa downtown ng St. Paul, Minnesota. Nahuli sa closed-circuit television sina Alexandra Penig at Matthew Ecker na naglalakad sa kalsada matapos umalis sa bar. Pumasok sila sa apartment building ni Penig, binuksan ni Ecker ang pinto at pumasok silang magkasama. Mukhang kalmado ang lahat makalipas ang wala pang isang oras. Siyam na isang ang address ng bahay mo. May kasama akong babae na nagbaril sa sarili. Buhay pa ba siya? Humihinga pa ba siya? Hindi. Sige, tatawagan ko ang mga medical responder. Sandali lang. Ano ang unang pangalan mo? Ako si Matt. Nakuha mo. Okay. Gaano katagal? Oras ba ito? Alam, Nakuha. Hindi mo alam kung ano ang nakuha mo. Ayos lang. paparating na sila. Alam mo ba kung nasa ng sandata ngayon? Nasa dibdib niya mismo. Ang damis tingnan. Hindi ko alam kung sino ka. Agad na rumesponde ang mga pulis sa pinangyarihan. Pinapasok sila ni Ecker sa gusali, nagmamadaling sumakay ng elevator habang siya'y hysterical na umiiyak. Nagmadali silang pumunta sa apartment ni Penig. Pumasok sila sa banyo at nakita ang nakakakilabot na eksena. Si Penig ay nakahiga sa lawa ng dugo mula sa ulo, may tama ng bala sa kaliwang sentido. May baril sa kanyang kaliwang balikat, nakapatong ang kaliwang kamay niya rito. Si Penig ay kanang kamay. Sinusubukan ng mga opisyal gumalaw sa espasyo. Maliit ang banyo. Pahingi ng baril, umusog kayo opisyal. Kunin ang baril at alisin ang bala. Sa pasilyo, pinapakalma ng mga opisyal si Ecker. Diyos ko. Patuloy kang huminga. Tinanong ng mga opisyal si Ecker, ano ang nangyari? Agad niyang inamin. Baril niya iyon. Diyos ko. Nasa backpack mo pala yun? Paano niya nakuha yun? Hinawakan lang niya ng marin sa kama. Paano niya nalaman na gagalawin mo ang gamit ko? Sinabi ko sa kanya na wala doon. Sinabi mo ba sa kanya ngayon nung dumating ka dito? Oh. Nagbanta ba siya? Hinawakan niya yon at inilagay sa ulo. Pumasok siya sa banyo at inilak niya ang pinto habang kasama sila. Paano ka nakapasok? Pinilit kong buksan ito. Binangga ko lang talaga yung pinto pagkatapos kong marinig yung putok. Nag-aaway ba kayo o may pinagdidebatihan? Gusto mo bang may sabihin?
Magkaibigan tayo. Isa siyang nobya ko. Diyos ko, may asawa na ako at siya ay... Pare, mahal siya ng nobya ko. Nang halos 2 taon at masama akong tao ngayon. Mag-isa ka bang nakatira? Hindi, ang asawa ko ay 40 taon na. Alam ba niya tungkol sa relasyon niyo? Nakilala ni Penig si Ecker 2 taon na ang nakakaraan habang pareho silang nagtatrabaho sa ospital. Si Penig ay kumukuha ng degree bilang rehistradong nurse at si Ecker ay isang nurse practitioner. Yung sulat na yon na nagsasabing ang relasyon namin ay hindi tulad ng alam ko, hindi magalang. Mahal ko siya. Dahil hindi ko alam kung ano ang nakuha mo pabalik. Hello? May naitalang pagtatalo, ngunit mas maaga nung gabi, hindi kay Penig Ecker, kundi kay Ecker at sa nobyo ni Penig na si Shane Anderson. Ilang buwan nang magkasintahan sina Penig Anderson. Alam ni Ecker si Anderson, hindi ito isang lihim. Sinabi ni Ecker sa pulis na sina Penig Anderson ay may magulong relasyon. At noong umagang iyon, tumawag si Penig kay Ecker, sinabing inatake siya ni Anderson. Nag-text si Penig kay Ecker. Noong umaga ng Disyembre 15, bigla na lang siyang nagpunta sa bahay ko, pumasok, sinuntok ako sa muka, isinulat niya. Madalas utos ni Ecker kay Penig na tawagan ang pulis at kunin ulit ang susi ng apartment niya kay Anderson. Ayon kay Anderson, nasa apartment siya ni Penig ng umaga, ngunit hindi niya ito sinaktan. Nagpaalam si Ecker sa trabaho at nagsimulang magmaneho ng 3 oras papuntang St. Paul mula sa kanyang tirahan sa Fergus Falls, Minnesota. Pumunta ako rito kasi andun ang boyfriend niya, kaya sumama rin ako. Hindi siya lalaki. Nagkaroon ako ng masama. Halos naglakad ako doon na may backpack. Dahil nag-aalala ako na baka dumating ang boyfriend niya. Oo, alam ko yan siya ay. At yun ay Oh my God. Inamin ni Ecker sa pulis na siya at si Penig ay nagiinom buong araw. Marami. Lumabas sa otopsya ni Penig na may blood alcohol content siyang 0.22, halos triple ng legal na limit. Ngunit hindi ginawa ng autoridad ang bake test kay Ecker. Narito si Ecker na paulit-ulit na sinasabi sa pulis na uminom sila buong araw. Bakit hindi sila nagsagawa ng back test? Tinanong ko ang kagawaran ng pulisya ng St. Paul tungkol doon, pero sinabi nilang hindi sila makakasagot dahil ang kaso ay nasa proseso pa ng apela. Kaya 3 bar ang pinuntahan nyo, tama? And ang nangyari sa isa sa mga bar na iyon ay naging dahilan ng pag-alala ng mga pulis. Noong 12:32 ng madaling araw, 2 oras bago barilin si Penig, nakunan ng surveillance camera sina Ecker at Penig na papasok sa isang bar. Sabi ni Ecker, alam ni Penig na nandoon si Shane Anderson pero may kasama siyang ibang babae. Sa halip na umupo sa tabi ni Ecker, umikot si Penig at umupo sa kabilang side ng bar, mas malapit kay Anderson. Umalis ang babaeng kasama ni Anderson at lumapit si Anderson para kausapin si Penig. Dito na raw uminit ang sitwasyon ayon kay Ecker. Lumapit si Ecker at pumagitna sa kanila, lalong tumindi ang tensyon. Sinuntok niya ako. Hindi ko alam ang nangyari pero parang naaalala kong nilapitan ko siya habang nasa sahig siya. At pagkatapos, hinila ko siya palayo at tinadyakan palabas ng bar. Pagkatapos, nag-usap pa kami ni siya kasama ang iba ng mga 45 minuto. Bumalik kami dito at akala ko ayos lang ang lahat. At pagkatapos siya ay biglang kumuha ng baril at hinila niya ito. Sabi ko, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Patuloy na idinodokumento ng pulisya ang madugong eksena sa banyo ni Penig. Makikita mo ang dugo sa inidoro, lababo at aparador. Hindi kita kilala. Kasabay nito, nagsimula silang magtuon kay Ecker. Nagdududa sila kung totoo ang kanyang reaksyon. Inaalam din ng mga opisyal kung bakit tumagal ng 4 na minuto bago tumawag si Ecker sa siyam na isang-isang. Sabi nila naghintay ka muna bago tumawag. Hindi, tiningnan ko siya, tumakbo palabas, hindi ko makita ang telepono ko. Hinawakan mo ba ang braso niya tapos? Oh, hinawakan ko sigurado. Nasaan siya? Gusto mo bang sisihin kung ano siya? Sinubukan ko. Tawagan ang bagay na ito. Tinanggal lang nito ang butas sa kamay niya at sinusubukan niyang huminga. Sinusubukan niyang huminga, pigilan mo ang pagdurugo. Paano ka nagbigay ng paunang lunas? Isa akong miyembro ng parlamento. Sige, parang naintindihan ko, ito lang ang pulot, siya lang ako. Sinubukan ko ang makakaya ko.
At alam ko na kailangan ko lang gawin ito dahil may medical examiner ako. Naiintindihan ko, sinubukan kong gawin ang lahat ng kaya ko. Sige, maghuhugas tayo ng kamay pareho, tama? Kaya wala akong kahit ano. At pagkatapos ikaw, Pumunta ang opisyal sa banyo, tuyong-tuyo ang lababo. bakit di mo tawagan ng punong himpilan? Daang-daang milya ang layo, walang kaalam-alam sina Jim at Mary Jo Penig na patay na ang anak nilang si Penig. Nakausap ko si Alex bago yun mangyari. Nag-uusap kami tungkol sa pagkakaipit ko sa South Dakota. Excited siyang pumunta dito ngayong Pasko at ikinuwento ang bago niyang trabaho. Sabi niya, may pagkakataon siya. Talagang ikinagulat namin nang dumating ang sheriff. Palaging nag-aalala ang mga Penigs para sa anak nilang si Alex na nahirapan sa adult life niya dulot ng pag-abuso sa droga. Base sa record ng korte ng Minnesota na nakuha ko, 2 beses siyang nawalan ng lisensya dahil sa driving while intoxicated. Nagkaroon din siya ng bipolar disorder, depression at attention deficit hyperactivity disorder. Umiinom siya ng maraming psychiatric na gamot ayon sa text na ipinadala niya kay Ecker ilang araw bago siya namatay. Kamakailan lang siyang nagsimulang regular uminom ng gamot. Noong 2016, nilunok niya ng sabay-sabay ang maraming tableta. Agad niyang isinubo ang daliri sa lalamunan para maisuka ang mga iyon. Kaya hindi ko iniisip na gusto niya talaga iyon. Tumawag kami sa siyam na isang-isang kinuha siya ng mga rumesponde at mabilis din siyang pinalabas ng ospital matapos siyang sumailalim, alam mo na, sa kanilang pagsusuri. At hindi na niya ulit ginawa yon. Naiisip ko kung gaano kahirap makita siyang dumaraan sa may hirap na yugto ng buhay. Oh, talagang mahirap. Ibig kong sabihin, Alex, ikaw, sa tingin ko tayo. Matagal bago namin naintindihan ang ilan sa mga pinagdadaanan niya. Laging sinubukan ni Alex na gumaling na maging mas mabuti. Si Alex ay mandirigma, survivor at masigla sa buhay. Maganda siya sa loob at labas at mabuti siya sa mga taong madalas ay hindi pinapansin ng iba. Siya ang tipo ng tao na pupulutin ng isang tao sa kalsada, tatakpan ng kumot at bibigyan ng hamburger. Ganon si Alex, ganon ang kanyang kaluluwa. Mahilig siya sa hayop at tao. Pangarap niyang maging rehistradong nurse. Nag-enroll siya para sa degree, ngunit kinailangang itigil muna ang pag-aaral para gumaling. Maayos ang kalagayan niya, malinis. Alam mo yon, ipinagdiwang ang ganap na pag-iwas sa alak at anumang droga at halos 2 taon na siyang malinis. Sa pagtatapos ni Penig bilang lisensyadong nurse, ibinahagi niya ang kanyang mga naging karanasan. Sa panahong ito, nilabanan ko ang kalupitan ng mga issue sa mental health at pag-abuso sa droga, dala ang masakit na nakaraan at takot sa aking kinabukasan. Ang tanging bagay na nagpatuloy sa akin para magkaroon ng mas magandang buhay ay ang mga nakaka-inspire na salitang paulit-ulit kong inuulit sa aking isipan bawat oras. Minsan kailangan mong maging isang nurse. Pagkatapos magtapos, nag-enroll si Penig para maging rehistradong nurse, lumipat sa Fergus Falls, Minnesota at nakilala si Ecker habang nagtatrabaho sa ospital. Sinabi ng mga magulang ni Penig na nagbago ang kanilang anak na babae. Sa tingin ko, personalidad niya, naging irritable at mailap siya. Nagsimulang uminom ulit si Ecker. Kwento ng magulang ni Penig, hindi nila alam noon pero nang maaresto si Ecker sa pagpatay kay Penig, napaisip sila. Nagbago ang buhay niya mga 6 buwan matapos siyang tumira sa Fergus Falls. Mahirap ang buhay niya dahil ginagamit lang siya ni Ecker at wala siyang suporta. Sa huling 2 taon bago mamatay, nahirapan si Penig magtrabaho at nabaon sa utang. Noong Agosto 2022, 4 na buwan bago siya namatay, inaresto siya ng pulisya dahil sa driving while intoxicated. 2 linggo siyang nakulong, umamin ng kasalanan at nilagyan ng interlock device ang kanyang sasakyan. 2 taon siyang na probation. 1 linggo bago siya pumanaw, nawalan na naman siya ng trabaho pero sa tipikal na paraan ni Alex, patuloy pa rin siyang nagsikap na ayusin ang kanyang buhay. 12 oras bago siya pinatay, nagkaroon siya ng job interview sa ospital ng mga bata. Walang makapaghahanda kina Penigs para sa araw na iyon ng Disyembre 2022 na puno ng niyebe nang dumating ang isang sheriff sa kanilang bahay sa Minnesota. Nakalimutan ko na kung paano niya eksaktong sinabi pero alam mo, labis akong nalulungkot na ipaalam sa inyo na ang inyong anak na si Alex ay pumanaw kagabi. Tinanong ko kung anong nangyari, sabi niya inaalam pa rin nila. Isa sa mga unang tinawagan ng mga Penig matapos nilang malaman ang balita ay si Matthew Ecker. Ikinuwento niya ang tungkol sa taong ito bilang isang kaibigan.
Nalaman ko na may asawa siya at nang kinumpronta namin si Alex na hiwalay na siya sa kanyang asawa, paulit-ulit pa rin niyang sinasabi na kaibigan lang siya. Minsan, kinakamusta ni Mary Jo Penig kay Ecker ang kanyang anak na babae. Nang malaman niya ang balita, tinawagan niya si Ecker, iniisip na baka may alam pa siya pero nakakulong na si Ecker noon. Wala akong ideya, wala talaga, nasangkot siya. Nakasama pa nga niya ito nung gabing iyon hanggang sa malaman namin mula sa mga investigador. Pagkatapos may nadiskubre pa silang iba. Hindi lang romantikong magkasama ang anak nila at si Ecker. Si Ecker rin ang sumuporta kay Penig sa pera ng 1.5 taon mula Hunyo 2000 at 21 hanggang Disyembre 2022, nagbigay si Ecker ng 28,000 kay Penig, kadalasan para sa upa. Pero siya rin ang bumibili ng alak para sa kanya. Nalubog siya sa malaking utang at na-max out ang 2 credit card. Nalaman din nila na si Ecker ang nagre-refill ng mga gamot ni Penig para sa depression at anxiety kahit na hindi naman siya ang doktor nito. Ipinapakita ng mga mensahe ni na Penig at Ecker ilang araw bago mamatay si Penig na matagal nilang pinag-usapan ang pagre-refill ng iba't ibang reseta. Sa basement ko, may malaking bag ako ng mga gamot na pang 8 buwan na siya ang nagreseta para kay Penig. Kapag binuksan mo ang mga gamot, buo pa lahat. Hindi niya ito ininom. Kasabay nito, nalalaman ng mga Penig ang tungkol sa pagkakasangkot ni Ecker sa pagkamatay ng kanilang anak na babae, pati na rin ang nanay ni Ecker na si Terry Randall. Tinawagan ko ang investigador at sinabi ko, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Sabi ng investigador, kinasuhan ng pagpatay ang anak mo at hindi maganda ang lagay niya. Sobrang nagulat ako na may karelasyon pala siya sa iba. Walang kahit anong paraan na magagawa ni Matt ang ganito sa kahit sino kailanman. Siya ang may pinakamalambot at pinakamasayahing puso na kilala ko. Oo, gumawa siya ng maling desisyon sa pakikipagrelasyon na ito pero imposibleng saktan niya ang kahit sino ng ganoon. Layunin niya sa buhay ang tumulong sa mga tao hanggat kaya niya at gusto niya iyon. Ang layunin ni Alex ay tulungan siya. Hindi niya kayang basta na lang iwan siya dahil mahalaga siya sa kanya. Parehong naniniwala ang mga pamilya ni Ecker at Penig na noong panahon ng pagkamatay ni Alex, hindi na sila ni Ecker at Penig nagkakaroon ng sexual na relasyon. Magkaibigan sila o yun ang sinabi ng dalawa sa kanilang mga pamilya. Sabi ni Randall, sinabi ng anak niya nung gabing iyon na mabigat ang usapan nila ni Penig. Sinabi ni Matt sa kanya, alam mo, hindi ko na kayang patuloy kang suportahan sa pinansyal na paraan. Gusto kong tanggapin mo ang trabaho at tumayo sa sarili mong paa para gumanda ang buhay mo. Sa presinto, inaalam ng mga detective ng St. Paul, Minnesota Police Department ang kwento ni Ecker. Ikwento mo ang tungkol sa lola mo at kay Alex. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, hindi ko maintindihan. 2 taon na kasal na ako at hindi sa kanya. Ang relasyon namin ay parang palihim mula sa ganong pananaw pero mahalaga siya sa akin. Nakatrabaho ko siya sa bahay pero hindi niya ako pinagbuksan. Naintindihan namin ang relasyon namin. Hindi ito, ewan ko ulit, alam ko kung paano ito tinitingnan. Hindi ko alam, mahal namin ang isa't isa. Natuklasan ng mga investigador ang mga text na ipinadala ni Penig kay Ecker ilang araw bago siya namatay. Sinabi niya kay Ecker na hindi siya nakipag-ugnayan kahapon dahil isinara niya ang sarili sa mundo para makapagpahinga at maalagaan ang kanyang mental health. Sumulat siya kay Ecker noong Disyembre 14, 2 araw bago mamatay. Hindi ako masyadong umaasa sa buhay ngayon, sagot ni Ecker. Sasaya rin ang lahat. Alam ko na. Napagtanto niya ito 2 linggo na ang nakalipas. Malungkot at nababahala siya dahil sa hiya, trabaho at iba pa. Alam kong nag-aalala siya. Ang autopsy ni Alex Penig ay nagpapakita na hindi lang siya may base na 3 beses sa legal na limit, kundi mataas din ang antas ng Valium, Prozac, amphetamines para sa attention deficit hyperactivity disorder at trazodone para sa depression. Ayon sa medical examiner, may antas na napakataas at maituturing na nakakalason o nakamamatay. Hindi matukoy ng medical examiner kung si Penig ay namatay sa pagpapakamatay o pagpatay, ngunit sinabi niya sa paglilitis ni Ecker na may ilang pangyayaring hindi tugma sa pagpapakamatay. Tinanong siya ng abogado ni Ecker kung alam niya ang mga mensaheng ipinadala ni Penig kay Ecker bago ito namatay. Tungkol sa kawalan ng pag-asa sa buhay, sinabi ni Emmy na hindi niya alam ang tungkol dito.
Lahat tayo ay may mga sandali sa buhay na malungkot at ibabahagi natin ang impormasyong iyon. Ibig kong sabihin, kung merong siyang taong mapagkukwentuhan at alam mo yon na ilalabas niya ang nararamdaman niya at sa tingin ko, iyon ang ginagawa niya. Gaypong ituturo ng mga tao ang mga text message na ito at ang buhay niya na maraming nangyayari. Sa puntong ito sa inyong isipan, hindi ibig sabihin nito na gusto niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Hindi talaga. Marami pa siyang inaasahan sa hinaharap. May isa pa siyang alok na trabaho at sabik siyang tanggapin ang bagong responsibilidad. Kasali siya sa kanya. Isa sa mga kaibigan niya na nasa Fergus Falls ay ikakasal at excited siyang sumali at makibahagi sa kasal. Wala akong naramdaman na kahit ano. Yun na yung katapusan. Ako alam mo na tapos na ako, sawa na ako. Sa silid ng interview, sinabi ni Mateo Ecker sa mga detective na sana iniwan niya ang baril sa sasakyan, pero nag-alala siya na baka pumunta si Shane Anderson sa apartment. Sabi mo na kinuha niya ang baril mo at hawak ang bag mo. Paano niya nalaman na papasok siya dito? Sabi niya maghintay lang tapos umalis na daw ako na di niya alam. Sige. At nasaan ang baril? Nakatago sa ilalim ng aking... Nung nagsimula kaming magsimba, sana sinabi ko na ako na lang ang kumuha at naglagay sa kotse. Inaamin ni Ecker na siya ang bumili ng alak at ang matinding pag-inom nila ni Penig noong Disyembre 15. Sa mga unang oras ng umaga ng ika-16, ikinuwento ni Ecker sa pulisya ang insidente sa bar kasama si Anderson. Kahit pagkatapos noon pinaalis pa rin siya at naghintay kami ng 45 minuto hanggang 1 oras. Hindi ko alam na kuha, huwag bumalik. Masayang naglakad pa uwi. As nagtawanan kami, masaya siya sa pag-akyat sa apartment niya. At bigla na lang wala akong ideya kung ano ang ginagawa mo. Siguro nahihirapan akong maniwala na maayos ang lahat. Pagkatapos mong bigyan ng napkin ng ex-boyfriend niya, siguro nagpaka-cool ka lang. Sa bar, bigla na lang akong natumba at sabi ng bartender, "Uy, akin na to, libre mo na to." Uminom ako, umupo kami doon. Nakasmile ako. Wala ako nun, hindi ako malaki, wala talaga. Naintindihan ko na kapag napasabak ako sa gulo na may maraming pagkakataon, malamang hindi ko gagawin. Nakatayo ako sa kanya. Muling tinanong ng mga investigador si Ecker kung nag-away sila ni Penig noong gabing iyon. Nag-aaway kami, parang ikaw rin. Hindi sa pagitan namin. Pero hindi naniniwala ang pulisya na nagsasabi ng totoo si Ecker. Nadiskubre nila ang surveillance footage sa apartment bandang 2:10 ng madaling araw. Mga 30 minuto bago mamatay si Penig, makikita sa footage na sina Ecker at Penig ay bumalik sa lobby matapos nilang umakyat sa apartment ni Penig. Ayon kay Randall, tinanong niya ang anak sa lahat ng detalye ng mga nangyari noong gabing iyon, pati kung bakit sila ni Penig bumaba ulit. Kailangan niyang lumabas papunta sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang earpods. Sabi niya, sige, sasama ako sa iyo pababa. Ayoko kasing mag-isa ka lang doon habang may ibang lalaking gumagala. Alam mo, natatakot siya na baka bumalik pa siya. Sa video, makikitang malayo ang agwat ni Ecker kay Penig at halos hindi niya hinintay sumara ang pinto sa harap niya. Sinundan niya ito palabas sa malamig na gabi. Hindi naniniwala ang mga investigador na kinuha ni Ecker ang kanyang earpods. Hindi mo kailangan maglakad para magpalamig. Wala pang 3 minuto ang lumipas, bumalik si Penig sa pasilyo. Mukhang hindi siya matatag sa kanyang paglalakad. Kinuha niya ang telepono at nagbasa ng ilang mensahe mula sa social media. Sabi ng pamilya niya, mukhang balisa siya. Pagkalipas ng 4 na minuto, bumalik si Ecker. Nag-usap sila, itinipan niya ito at binuksan ni Penig ang pinto. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay, isang bagay na itinuro ng abogado ni Ecker nung paglilitis kay Ecker. Hindi binuksan ni Penig ang pinto para kay Ecker at nauna siyang maglakad sa lobby. Ikinibit balikat ni Ecker na kalahad ang mga kamay. Naniniwala ang mga detective na nag-aaway ang dalawa. Kilala namin ang anak namin. Kapag nakita mo siya sa piyesta na yon, hindi siya ganon, galit siya. Alam ko ang mga kilos niya kaya may napansin talaga ako doon. Galit siya, nagkaroon ng away or kung ano man, isa yun sa mga hamon talaga ng isang bagay. May isa pang napansin ng mga investigador. Malinis ang mga damit ni Ecker, nakakaiba, lalo na't puno ng dugo ang banyo. Matthew, ano ang suot mo ngayong gabi? Nang mangyari ang insidenteng iyon, ganito ako noon. Sige, ano ang suot mo bago pa ako dumating? Sinusuot ko ito na may pantalon. Hinubad ko ang pantalon at nagsuot ng shorts. Matutulog na kami.
Sabi ni Bruce Rivers, ang abogado ni Ecker noon, ang malinis na damit ni Ecker ay patunay na si Penig mismo ang bumaril sa sarili niya sa likod ng saradong pinto. Hindi siya nagpalit ng damit at wala siyang kahit isang patak ng dugo sa suot niya. Pero tinanong din ng pulis, paano nanatiling malinis si Ecker kung hinawakan niya ang dugo ang ulo ni Penig para subukang tumulong? Nandito ang baril, parang dito, at kinuha ko ang baril, inilagay ko sa dibdib ko at sinusubukan ko. Hindi ko alam, gaya ng sabi ko. May medical akong pagsasanay at parang ewan ko sa hindi maintindihang dahilan. Sinubukan kong pigilan ng dugo sa ulo niya pero parang walang saysay. Hindi ko alam ang dapat gawin. Tinangka mo bang i-cardiopulmonary resuscitation siya? Hindi ko ginawa. Gusto ko lang talagang tumawag sa siyam na isang-isang kasi sa totoo lang hindi ko naisip ang cardiopulmonary resuscitation nung oras na yon. Hinipan ko siya sa ilalim ng ulo, di ko alam kung makakatulong pa yon. Kaya nung napagtanto ko na talagang nangyari na ito, ang pagtawag sa siyam na isang-isang ang naging pangunahing bagay at doon ako tumayo. Hindi ko alam kung bakit. Naghugas ako ng kamay tapos sinubukan kong hanapin ang telepono ko. Hindi ko mahanap ang telepono ko. Doon ko kinuha ang telepono niya at tumawag sa siyam na isang-isang at bumalik ako sa banyo. Paano mo nagamit ang telepono para tumawag? Hindi, wala. Siya lang. Pang-emergency lang talaga. Heto na yung emergency. Pero nagkataon ba na... Naghugas ka ba ng baril kahit kailan? Hindi, ikaw ba ang naglinis ng kanyang kamay o siya mismo ang gumawa nito kahit minsan? Hindi ko alam kung bakit ko hinugasan ang mga kamay ko. Malakas ang pagtulak ng pulis kay Ecker. Masaya kayong lahat tapos biglang dumating kayo doon. At pagkatapos ng 5 minuto, pinasok niya ang bag mo at kinuha ang baril. Oh. At pagkatapos pinanood mo siyang gawin ito? Oh. At pagkatapos kinuha niya ang baril mula sa iyong holster, sa tingin ko snap holster iyon. Ibig kong sabihin literal na hinuhubad ko ang aking maong at nagsusuot ng shorts. Akala ko nagawa niyo na agad yon. Sabi mo ginawa mo agad yon. Oo, ginagawa ko yon. At siya. Sige. Ibig kong sabihin. Kasi doon mismo kung saan nakalagay ang iyong maong, doon mismo nakalagay ang iyong maong. Nandoon din ang bag mo. Nandoon siya. Kung siya ang lumapit sa bag mo, hindi mo naman ito inagaw. Ikaw lang, wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya. Sige, gaya ng sinabi ko, sobrang bilis ng pangyayaring to. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon. Hindi ko alam kung kayo. Hindi kami nagtalo. Hinugot niya ang baril umatras at tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Nilak niya ang pinto ng banyo. Sinubukan mo bang agawin ang baril at aksidenteng pumutok? Hindi ko ginawa. Ibig kong sabihin, pumutok ito habang nasa banyo siya at nakasara ang pinto. At sa Diyos, nangangako ako dyan buong araw. Nakasara ang pintong yon, pumutok ang baril nung nakasara ang pinto. Pero kumbinsido ang pulis na bukas ang pinto. Itinuturo nila ang mga binti ni Penig na nakasaklang sa pinto nang dumating sila na ibig sabihing bahagyang bukas ang pinto nang siya ay bumagsak. Tinanong nila si Ecker tungkol doon. Itinulak mo ang pinto. Hindi ko siya sinaktan o tinamaan ng paa niya, yun ang totoo. Sige, sa tingin ko medyo malayo na siya nung masayang gabing yun. Gaya ng sabi ko, matapos kong marinig ang putok, binangga ko ng malakas ang pinto kaya maaaring natamaan ko ang paa niya. Alam mo, wala akong ibig sabihin doon sa katotohanang nasa pagitan ng mga binti niya ang pinto. 100% haka-haka lang yan, kaya hindi ko isinama sa paglilitis dahil walang saysay para sa akin. Bakit hindi ito makatuwiran? Ipinakita namin sa buong paglilitis na may sapat na espasyo para makadapa siya gaya ng ginawa niya. Sabi ng pulis, bahagyang bukas ang pinto at nag-agawan sina Ecker at Penig doon. Inabot ni Ecker ang kanyang braso at binaril siya sa kaliwang sentido, dahilan para bumagsak ang kanyang katawan at maghiwalay ng perpekto ang kanyang mga binti sa pagitan ng pinto. Pinrotektahan din siya noon laban sa talsik ng dugo. Binigyang diin ni Rivers sa paglilitis na walang nakita ang medical na eksaminador na palatandaan ng pakikipaglaban sa katawan ni Penig. May nahanap ang mga investigador na ebidensya sa banyo na tingin nila ay patunay noon. Binuksan ni Ecker ang pinto bago binaril si Penig. May maliit na piraso ng metal mula sa kandado. Natagpuan ito sa ilalim ng balikat ni Penig, sabi ng mga taga-usig. Pinapatunayan na binuksan ni Ecker ang pinto, binaril si Penig at bumagsak siya sa metal. Itinuturo nila na may dugo sa ibabaw ng metal na sumayad sa katawan ni Penig habang malinis naman ang bahaging malapit sa sahig.
Ayon kay Rivers, posibleng napunta kay Penig ang metal matapos ang insidente. Isang pulis, gaya ng makikita mo sa body cam, ay nadapa sa katawan niya habang sinusubukang tingnan kung may pulso pa siya. Sabi niya, posibleng si Ecker ang di sinasadyang nagtulak habang tinutulungan si Penig. Alam mo, nung inaayos niya ang ulo niya, tinitingnan ng sugat at kung ano-ano pa, kaya ibig kong sabihin, madali lang talagang mangyari yon. Tinanong ng pulis si Ecker tungkol sa mga sirang nakita sa apartment ni Penig na nagpapakita ng posibleng karahasan. May sira ang pinto ng aparador mula sa banyo. Sirang ilaw ang nakakabit sa kesame. Yun ay mula sa... Shane. Pulis kami pare, wala kang kasalanan pero tungkol ito sa mga kaibigan mo. Pumunta ang mga pulis sa apartment ni Shane Anderson noong umaga ng Disyembre, 16 ilang oras lang matapos ang pagkamatay ni Penig. Kaya, isa sa mga kaibigan mo ay nasugatan kagabi? Kagabi? Oo, at iniisip ko na kasama kanila kagabi. Ayo? May saksi ako na nagsasabing kasama mo si Matt Ecker. Hindi ko nga kilala kung sino yon. Okay. At si Alexandra, alam mo si Alex Penig? Alam ko kung sino si Alex yon. Nakikipag-date ako sa kanya. Sige. Pero hindi ko alam. Sinuri siya. Ako ay naging... O syempre. Kaya hindi ko alam ang nakikita ko. Siya kagabi, nagkataon lang. Hindi ko... Nakasalubong siya kagabi pero hindi ko alam. Hindi ko siya kinakausap. Ayos lang ba siya? Kakamatay lang? Hindi. Kaya kailangan ka naming makausap ng mga investigador. Pakiusap. Napakahalaga nito. Kailangan kong maintindihan kung paano. At ang pinakamainam na paraan para maintindihan yon ay makipag-usap sa mga investigador. Nasa kanila lahat ng impormasyon. Wala sa akin, nasasagap ko lang. Tingnan mo, ayokong siya mismo ang gumawa niyan. Ayokong magbigay ng impormasyon. Hindi. Oo, at sa tingin ko mas mabuting manggaling na mismo sa mga investigador ang impormasyon. Hindi ko maibahagi dahil kulang ang impormasyon. Kailangan kang makausap ng mga investigador sa presinto. Inamin ni Anderson sa pulis. Sinuntok niya si Ecker sa mukha. Sa bar? Sabi mo, dumating siya sa bar sa kampo kasama ang lalaki, tama? O magkatabi ba sila? O magkatabi. Pinaupo siya agad nila. Naniniwala akong ganun nga. Kaya ba hindi ka agad lumapit at kinausap siya? Hindi ko siya nilapitan o kinausap. Nandun lang ako, nakaupo, abala sa sarili. Yung lalaki ang lumapit sa akin, kaya ko siya sinuntok. Yes, si Anderson ay nagsabi ng ilang kasinungalingan sa pulis. Alam niyang hindi magkatabi umupo sina Ecker at Penig. Nang nilapitan niya si Penig, mag-isa lang siya at kitang-kita sa video ang ginawa niya. Kahit sinabi niya sa pulis na hindi niya ginawa, hindi malinaw kung sinubukan ba ng pulis na linawin ang mga pahayag na ito kay Anderson. Tinanong siya ng pulis kung nakita niya si Penig o ang apartment nito nung umaga. Sa pagkakataong ito, sinabi niya ang totoo. Sinabi niyang oo, nakita niya. Kinuha mo ba ang mga susi niya kahapon kahit paano? Hindi, kinuha niya ulit ang mga susi niya. Sa nakaraang 1.5 linggo, kinuha niya ang mga susi niya, ibinigay sa akin ang mga susi, at pagkatapos ay kinuha ulit ang mga ito ng paulit-ulit. Sige. Medyo sobra ang pag-inom niya nitong mga nakaraang araw at parang hindi naman talaga siya dapat umiinom. Parang nasa probation siya. At kaya kapag umiinom siya, medyo nagiging kakaiba siya, parang nagiging wild. At halos hindi ko siya nakausap buong araw. Wala akong telepono ngayon kasi kinuha ito nung gabi bago nito, kaya sa Facebook ako nagme-mensahe sa kanya. Kaya medyo nainis siya tungkol doon. Sabi niya, huwag mo akong kausapin, parang ganun. Huwag mo akong kausapin, pero ganyan talaga siya, pero hindi ako nakikipagtalo. So yung pagtatalo niyo nung umaga na yun, umabot ba sa pisikalan? Hindi talaga, Diyos ko. Kaya siya, sa loob ng apartment niya may nabasag na puting gamit. Hindi ko alam kung paano nangyari. May parang bakas na parang may kumuha ng upuan at ibinagsak ito sa sahig. Hindi ko alam saan galing yun. Galing sa'yo, hindi? Yung pinto sa aparador, yung pinto na ilang linggo na ang nakalipas, ako yon. Oo. Pero hindi ko siya hinawakan.
Ang autopsy na isinagawa kay Penig ay natuklasan na marami siyang pasa sa buong katawan niya, sa kanyang mga braso, binti at balikat. Nagpatotoo ang medical examiner sa paglilitis na ang mga pasa ay maaring tumugma sa isang alitan ng karahasan sa tahanan. Noong umagang iyon, sinabi ni Anderson na hindi niya sinaktan si Penig. Hiniling ko siyang magpanayam para sa kwentong ito pero tumanggi siya. Pakiusap, anong nangyari sa kanya? Tinawagan ang mga pulis doon kagabi dahil may nag-ulat na binaril niya ang sarili niya. Marami ba siyang alam tungkol sa mga baril? Ayaw niya talaga ng mga baril? Ayaw niya talaga ng mga baril. Bakit mo nasabi yan? Sinabi niya yun sa akin dati. Parang wala talaga siyang kutsilyo sa bahay, gunting lang ang meron. Literal na gumamit ako ng gunting panghiwa ng pizza noon. Sa paglilitis, ipinakita ng abogado ni Ecker sa hurado ang mga larawan ni Penig. Hindi kanya ang mga baril, pag-aari iyon ng kapitbahay sa apartment nila. Nagpatotoo ang kapitbahay na gusto lang ni Penig magpa-picture sa mga baril at mukhang wala siyang karanasan gumamit nito. Ayaw niya ng mga baril, wala akong baril, hindi kami mga taong mahilig sa baril. Hindi pa siya nakaputok ng baril noon, wala talaga siyang alam tungkol dito. Imposibleng barilin niya ang sarili niya, hindi niya kaya yon. Hindi niya ginawa ito. Hindi ako naniniwala doon. Ipinapahayag ng mga detective ang kanilang mga hinala kay Mateo Ecker. Una, naroon ang halata, kanan kamay si Penig pero sa kaliwang sentido siya binaril. Hawak niya ito dito sa ibaba nung una, tapos kinasa niya. Kinasa niya gamit ang kaliwa, pero sa kaliwang sentido itinapat, kaya naalala ko siya. Kaliwete. Hindi naman siya kaliwete, kaya nakakagulat. Kalaunan, ang GSR test sa kaliwang kamay ni Penig ay nagpakita ng gunshot residue at natagpuan din ang kanyang DNA sa baril. Kakaiba nga lang, hindi natagpuan ang DNA ni Ecker sa sarili niyang baril. Ang pagkakaibang ito ay magiging malaking usapin sa paglilitis kay Ecker. Ginawa mo ba? Baka bago ka tumayo, naghugas ng kamay, at kumuha ng telepono, baka hinawakan mo muna ang kamay niya at ibinalik ito sa baril. Hindi ko alam na sinusubukan kong igalaw siya. Sige, posible na akong naglipat ng kamay niya doon. Sige. Posible naman, sige. At malinis na malinis ang kanyang kamay. Parang kamay ko ang kamay niya, walang dugo ito. Ang natatandaan ko, ang baril ay wala sa dugo. Bagaman maaaring mukhang malinis ang kaliwang kamay ni Penig sa mga investigador, may dugo ito. Ipinunto ng medical examiner sa kanyang ulat na ang kaliwang kamay ni Penig ay may kaunting talsik ng dugo. Tinanong ng pulisya si Ecker kung bakit walang dugo sa pader. Walang kahit ano sa mga pader, pero may mga talsik ng likido ng katawan. May talsik sa salamin at poster malapit sa pinto na dokumento sa crime scene photos. Tapos, may issue tungkol sa tuyong lababo sa banyo. Kinwestiyon ng pulis si Ecker kung naghugas ba siya ng kamay. Walang dugo sa lababo. Walang laman ng lababo. Sa lababo, naguhugas ako ng kamay. Tuyo ang lababo, walang tubig o kahit ano. Hindi naghugas ako ng kamay sa lababo. Pero sa parehong oras, tinanong ng pulis kung bakit tuyo ang lababo. Hindi nila maintindihan kung paano walang dugo sa ilalim ng mga kuko ni Ecker kung hinawakan niya ang dugo ang ulo ni Penig. Kaya kung hawak mo ang ulo niya ng ganito, magkakaroon ka ng dugo kahit saan, tama ba? Sa tingin ko, oo. Ayon sa kanila, hinugasan niya ang kamay niya para tanggalin ng GSR, pero sabi rin nila hindi siya naghugas dahil tuyo ang lababo. Ano ba talaga? Hindi pwedeng pareho ang mangyari. Hindi malinaw kung kumuha ng blood samples ang pulis mula sa lababo at hawakan nito. May isang tuwalya na mukhang nagamit pero hindi na-test sa dugo. Walang epekto kung naghugas ka ng kamay o hindi. Pwede pa rin namin gawin ang camshot residue tests. Ayos lang ba sa'yo na gawin namin yon sa mga kamay mo? Bago kinuha ng mga investigador ang GSR test, inalok nila si Ecker ng ibang senaryo dahil tingin nila hindi tugma ang kwento niya. May nangyari ba sa apartment na yon na pinoprotektahan mo lang ang sarili mo dahil may asawa at 4 kang anak? Hindi, ayaw mo rin namang barilin kanya gamit yon, di ba? Hindi niya kailanman itinapat sa akin ng baril. Hindi talaga. Sa kanya niya itinapat buong oras. Umalis ang mga pulis pero tuloy ang recording ng camera. Ay, hindi ito totoo. Bakit mo ginawa ito kay Alex?
Pagbalik ng pulis matapos ang 40 minuto, handa na silang tukuyin si Ecker sa timeline niya. Tinutulungan kitang magkaroon ng pagkakataon na sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari doon. Dahil sa ngayon, sinasabi ko sa iyo ngayon. Matthew, gaya ng sinabi ko, malinaw na ipinapakita ng ebidensya na hindi totoo ang sinasabi mo sa kung ano talaga ang nangyari. Nag-away kayo at alam niya kung nasaan ang baril, kaya kinuha niya ang baril at itinutok iyon sa'yo dahil galit siya. Dahil kasal ka, may 4 kayong anak at hindi mo iiwan ang asawa mo, kaya itinutok niya ang baril na yon sa'yo. At sa pagtatanggol sa sarili, nasa banyo kayo na may baril. At sa pagtatanggol sa sarili, hinablot mo ang baril at aksidenteng pumutok ito. Diyos ko. Hindi. Siya ang nag-lock. Sige. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ko ito ginawa sa kanya. Hindi niya binaril ang sarili kaya ikaw na ang topic ngayon. Sinabi ng investigador kay Ecker na bibigyan siya ng oras para pag-isipan ang kanyang kwento. Kailangan pa rin nilang kunin ang DNA at gunshot residue tests na tinanggap naman ni Ecker. Gusto ko lang talagang pag-isipan mo ang buong sitwasyon na ito. Lumipas ang 15 minuto at sinabi ni Ecker sa mga pulis na bumalik sa loob. Kaya yung pagbabagong meron ako at natakot ako. Pagkatapos mangyari ito at pinaninindigan ko na pumutok ang baril sa likod ng saradong pinto. Hindi ako nasa banyo nung nangyari yon. Paninindigan ko yan hanggang sa mamatay ako. Kinuha ko ang baril at inilagay ko ito sa aking maleta. Natakot ako sandali. Hindi ko alam ang nangyayari. Kinuha ko ang baril. Maring inilagay ko ito sa holster. Hindi ko maalala kung hindi ko nagawang ilagay. Inilagay ko ito sa maleta. Bumalik ako, tiningnan ko siya. At sinabi, oo, bumalik ako sa maleta, kinuha ang baril at ibinalik ko doon. Hindi ko alam kung ano ang plano ko doon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Natakot ako sandali, pero yun ang ginawa ko. Natakot ako. Natakot ako pero natakot ako para saan? Siguro hindi ko alam. Natakot akong mapahamak kasi alam kong akin ang baril. Nilinis mo ba ang baril? Hindi ko nilinis ang baril. Pero hindi pa tapos ang mga pulis sa ganitong uri ng pagtatanong. Hinawakan mo ang kamay niya, inilagay sa baril, tapos ibinalot mo pa kamay niya rito. Hindi ko binalot kamay niya sa baril. Siguro nagising siya ng sandali at inabot ang baril. Hindi sinasadya, ginawa ko hindi sinasadya. Pero hindi ba parang ang weird nun? Psychotic? Ang weird na ibabalik mo pa ang kamay niya sa baril na ginamit niya lang sa likod ng saradong pinto, na ikaw mismo ang nakatayo sa kabila. Ang iniisip ko ay eksakto sa sinabi mo lang, nataranta ka dahil nandoon ang baril, pero nataranta ka rin dahil sa isa pang dahilan. Dahil sa depensa, kinuha mo ang baril at binaril mo rin siya matapos kanyang subukang barilin. Nag-away kayo tungkol sa isang bagay. Mahal ko rin siya. Dapat niyang malaman ang totoo. Naalala ko yun, alam kong ginagawa nila yun. Yan ang totoo. Natakot ako dahil sa baril na nasa likod ng kanyang saradong pinto. Sa tingin ko natakot ka, pero iba ang dahilan nito. Bago dumating ang mga pulis, sa tingin ko kailangan mong umupo doon sandali at mag-isip, ano ba ang sasabihin ko sa mga pulis na to? Ano ang sasabihin ko? Hindi. Kasi kanina lang sinuntok ka ng ex-boyfriend niya. Wala akong pakialam dyan. Pero ayos naman ang lahat. Oo, malinaw na sinasabi mo, ikaw. Ayos kayo at naging magkasama. 2 taon na kayong nagde-date, may asawa ka na at 4 na anak sa bahay pero hindi naging maayos. Para kay Mateo, hindi naging maayos ang mga bagay. Hindi siya natuwa doon. Sa totoo lang, nagseselos siya. Siguro akala mo ayos lang sa kanya pero baka sa loob-loob niya hindi talaga siya ayos doon. Paulit-ulit nang sinabi ni Ecker sa pulis na hindi sila nag-away ni Penig nung gabing iyon. Sinabi niya sa mga responding pulis, hindi kayo ayos pag-uwi sa bahay, tama ba? Ay ngayon ang mga investigador. Sa pahayag ng probable cause, isinulat ng mga pulis sa ulat para sa hukom na kaya iniisip nilang nagkasala si Ecker at dapat siyang arestuhin ay dahil nagkaroon sila ng pagtatalo. Sinabi ni Ecker na nagbigay siya ng cardiopulmonary resuscitation pero ilang beses niyang sinabi sa mga pulis na hindi siya nagbigay ng cardiopulmonary resuscitation. Hindi ko ginawa. Hindi ako nag-chest compression, saka hindi ako nag-cardiopulmonary resuscitation. Ayon kay Ecker, sila ang sumulat noon. Kinuha ni Penigquat ang kanyang baril mula sa kanyang backpack, tumakbo papunta sa banyo at nagkulong sa loob.
Habang nakaupo siya sa sofa sa sala, narinig niya ang putok ng baril at agad pumunta sa banyo. Hindi kailanman sinabi ni Ecker sa pulisya na sa mga oras ng video na ibinigay sa amin, ito ang kanyang sinabi. Nagsimula siyang umatras papunta ron. Tinanong ko siya kung ano ginagawa niya. Sabi niya, huwag kang lalapit. Lumapit ka pa, i-trigger mo at umatras siya papunta sa kanyang banyo. Sinundan ko siya. Pagkatapos pumasok siya, isinara ang pinto at nilock ito. Lampas pa sa probable cause ang sinabi ng medical examiner. Ayon kay Ecker, ipinasok niya ang daliri niya sa bala ni Penig. Narito ang sinabi ni Ecker sa pulisya. Hindi ko ipinasok ang daliri ko. Tinakpan ko lang ng kamay at inikot ulo niya para tingnan kung may aksidente. Tinanong ko ang pulisya ng St. Paul, Minnesota tungkol sa mga di pagkakatugma, pero itinuro nila ako sa opisina ng abogado ng Ramsey County. Ayon sa tagapagsalita, dahil aktibo pa ang kaso at nasa apela, hindi sila makapagkomento. Hindi na namin kayo patatagalin. Gagawin na lang namin ang GSR. Walang problema. Pwede mo namang hugasan ng DNA. Handa ka bang magbigay sa amin ng sample? Umalis ang mga pulis at bumalik dala ang mga test. Kinuha nila ang DNA swab sa pisngi niya at gunshot residue test sa kamay niya. Pinicturan siya ng investigador pati ang damit at kamay niya. Ipinakita ng mga GSR test na iyon na walang natagpo ang gunshot residue sa alinman sa mga kamay ni Ecker. Walang GSR o dugo na nakita sa kanyang damit. Pinaupo ulit siya ng mga investigador at sa pagkakataong ito, inilabas nila ang mga larawan ng kanyang asawa at mga anak. Gusto kong pag-isipan mo ang kwento na sinasabi mo sa amin. Ano ang nangyari? Tandaan mong may pagpatay sa iyong asawa. Right? You know... Okay. Isipin mo ang kwento na ginagawa mo kasama kami ngayon. Literal kang titingin sa isang first degree na manggagawa kumpara sa OF. Hindi ko ginawa. Hope you don't love her more than them. Her. Ay, pare. Sarado ang pintong yun. Alam mo na pagkatapos naming umalis dito, wala ka ng ibang pagkakataon para ikwento sa amin ang kwento mo, di ba? Susundan namin ang kwento mo na pwede naming patunayan. Tingnan natin. Kaya kapag umalis na kami dito, ang eksena, ang kabuuan, may kwento ako. Wala akong ideya kung ano ang kwento na yon. Dahil doon mo malalaman ang kwento. Sarado ang pintuang yon. Hindi yun isang sugat mula sa sariling putok ng baril at lahat ng sinabi mo na nangyari ay hindi man lang malapit sa sinasabi ng eksena. Pinapapili mo akong umamin sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ako. Tandaan mo. Sabi mo walang kwento tapos kumatok ka at bumalik kami sa loob. Oh. Sinabi mo sa amin tungkol sa baril. Yun lang talaga ang binago at ginawa ko. Natakot ako, ang tanga ko. Naintindihan ko. Dadaling ka nila sa kulungan. Sige. Mateo, tingnan mo ang mga litrato at pag-isipan. Si Ecker ay inihatid sa kulungan. Siya ay kinasuhan ng second-degree murder. Makalipas ang 2 linggo, nagbayad siya ng $500,000 na piyansa at nakalaya. Narinig ko ang kwento niya ng higit sa 50 beses. Ang unang 3 buwan pagkatapos mangyari ito dahil halos bawat minuto ay kasama ko siya sa loob ng 3 buwan. Nagkaroon siya ng pagnanais magpakamatay. Sobrang lungkot niya. Hindi niya talaga kinaya yon. Ginawa niya ito sa sarili pero di nagbago ang kwento niya. Hunyo 2023, 6 na buwan matapos mamatay si Penig, nag-file ng diborsyo ang asawa ni Ecker at nakuha ang kustodya ng 4 nilang anak. May pamilya siya, may asawa siya, at may mga anak siya. Hindi siya dapat nandoon, hindi niya dapat ginagawa ang ginagawa niya, hindi siya dapat kasama ni Alex, hindi siya dapat nagre-reseta ng gamot, hindi siya dapat nagdala ng baril. Ang ibig kong sabihin, napakaraming bagay na hindi niya dapat ginawa. Hindi siya ba ay lubos na inosente? Oo, inaamin namin, pero hindi niya pa rin deserve ang naging katapusan niya at siya rin ang gumawa noon sa sarili niya. Noong Pebrero 2024, nilitis si Mateo Ecker sa pagpatay kay Alejandra Penig. Pinansin ng taga-usig ang 47 minutong delay bago tumawag si Ecker sa siyam na isang-isang na inamin niya.
May kontrobersya rin ukol sa dry sink at metal na piraso mula sa ilalim ng pinto ni Penig. At kung talagang umiiyak si Ecker nang dumating ang mga pulis, nariyan ang katotohanang inamin ito ni Ecker. Inilipat niya ang baril mula banyo, inilagay sa bag, tapos ibinalik sa dibdib ni Penig. Lahat ng yon ay parang pilit lang. Sinabi ng abogado ni Mateo Ecker sa hurado na tingnan ang gunshot residue sa kaliwang kamay ni Penig. Ang dami nun. Walang GSR sa mga kamay ni Ecker. Nakita ng hurado ang mga larawan ng kaliwang kamay ni Penig. May sugat siya sa hinlalaki. May tanong kung ito ba ay dahil sa slide bite. Iyan ay sugat na nakukuha kapag mali ang paghawak ng baril habang nagpapaputok. Ipinakita ng abogado ni Ecker sa mga hurado ang isa sa mga huling larawan ni Penig na buhay pa mula sa pasilyo. Ginamit niya ang kaliwang kamay niya para hawakan ng pinto at mukhang wala namang sugat ang hinlalaki niya. Parehong nagkasundo ang prosecution at depensa tungkol doon, pero para sa prosecution, natukoy ng medical examiner ng estado na nangyari ang sugat pagkatapos mamatay si Penig. At hindi ito dahil sa slide bite. Ipinagtanggol ng abogado ni Ecker na slide bite lang ito at si Penig mismo ang bumaril sa sarili niya. Paano naman ang DNA? Nakita ng hurado ang ebidensyang nagpapakitang DNA ni Penig ang pangunahing natagpuan sa baril. Pakikita ito sa buong baril, gatilyo, hawakan, slide at magazine base. May DNA rin ng isang di kilalang tao. Hindi sapat ang DNA para mapatunayang siya ang tao. Nagulat ang taga-usig, paano walang DNA ni Ecker sa sarili niyang baril? Ipinunto ng abogado ni Ecker na posibleng si Ecker ang binanggit na hindi kilalang tao sa DNA. Hindi sapat ang ebidensya para ituro si Ecker at kung nilinis nga ni Ecker ang baril gaya ng hinala ng mga taga-usig, paano nanatili ang DNA ng dalawang tao doon? Paano naman ang holster? Nalaman ng hurado na may halong DNA mula sa 5 tao, 2 sa kanila ay sina Penig at Ecker. Kahit may lahat ng ebidensya, sinabi ng State at Defense Medical Examiner sa hurado na hindi nila matukoy kung paano namatay si Penig. Hindi nila matukoy kung ito ay isang pagpatay o pagpapakamatay. Habang nasa witness stand, sinabi ng medical examiner ng estado na may ilang detalye sa pagkamatay ni Penig na, sa kanyang palagay, ay hindi tugma sa pagpapakamatay. Particular na inilipat ni Ecker ang baril at nagkaroon siya ng relasyon kay Penig. Malinaw naman na hindi maganda ang pagkakaroon ng relasyon pero hindi ito direktang konektado sa pagpatay. Hindi porket nagkaroon siya ng relasyon, mamamatay tao na siya. Walang kaugnayan yun. Magkaugnay ba sila sa isa't isa? Ano ang palagay mo sa paglipat ng baril pagkatapos? Sa tingin ko, aamin ang isang may kasalanan na nagkulang siya sa paghusga at nataranta dahil baril niya yon na maiintindihan naman. Alam mo, mali ang ginawa niya pero inamin niya na siya ang may gawa nun. Kung may kasalanan ka at ikaw ang gumawa, hindi mo yun aaminin. Bukod sa forensic, pinapakita rin ng depensa na tunay na nagmamalasakit si Ecker kay Alex Penig at hindi niya ito sasaktan. Sinabi ng taga-usig sa hurado na si Matthew Ecker ay hindi bayani o tagapagligtas. Ang alak na binili niya habang papunta doon, Alam niya na may problema siya sa alak at droga. Isa sa pinaka-nakakakabahang bahagi ng paglilitis ay ang pagtistigo sa korte ni Jim Penig, ama ni Alexandra Penig. Tinanong siya ng abogado ni Ecker tungkol sa ulat ng sheriff noong araw na iyon. Nang ibalita niya sa mga Penig ang pagkamatay ng anak nila, isinulat ng sheriff na tinanong siya ni Jim Penig kung nakadroga o lasing ang kanilang anak. Posible raw na nagpakamatay siya, na nagiging wala sa sarili kapag inaabuso niya ang kanyang mga gamot na reseta at umiinom ng alak. Nang tanungin ko si Jim Penig, sabi niya posibleng nasabi niya iyon sa sheriff. Siya ay nabigla, naguluhan at nasa estado ng pagkabigla. Ngunit iginiit niya na hindi nagpakamatay ang kanyang anak na babae at si Ecker ang may gawa nito. Hindi ko siya sinisisi sa pagkamatay niya. Akala mo mananalo ka dito? Hanggang sa huling sandali para sa hatol? Kasi nung bumalik na yung mga hurado, isa sa kanila tumingin sa kanya na parang malungkot, parang Pasensya na. And alam ko na agad noon, hindi ito magiging maganda ang kalalabasan. Noong Pebrero 16, 2024, ilang oras lang matapos ang deliberasyon, napatunayang nagkasala si Mateo Ecker ng second-degree murder na may intensyon ngunit hindi planado. Siguro yun ang pinakamasamang sandali ng buhay ko. Pagduduwal at lubos na hindi makapaniwala. Inapela ni Ecker ang kaso sa Minnesota Court of Appeals.
Iginiit ng abogadong pang-apela ni Ecker na kailangan ng bagong paglilitis dahil kulang ang ebidensya para mapatunayang siya ang pumatay kay Penig. Noong Abril 2025, isang tatlong hukom na panel ang nagkaisang tinanggihan ang apela ni Ecker. Ayon sa kanila, kahit may kakaibang sitwasyon kung saan di matukoy ang paraan ng pagkamatay sa kaso ng pagpatay, ang kaso ng pagpatay ay nangangahulugang ang paraan ng pagkamatay ay pagpatay. Una, iginagalang nila ang desisyon ng hurado at pangalawa, naniniwala silang sapat ang ebidensya para mapatunayan ang kasalanan ni Ecker nang lampas sa makatwirang pagdududa. Nakakainis talagang panoorin na binabalewala lang ng lahat. Ang mga katotohanan at matitibay na ebidensya. Pero hindi pa tapos ang kaso ni Ecker, pumayag ang Korte Suprema ng Minnesota na muling repasuhin ito. Nakasalalay na ngayon ang kanyang kapalaran sa desisyon ng isa pang kilalang kaso sa Minnesota mula sa St. Paul. Ang kaso ni Nicholas Firkus ay dati nang itinampok sa Law and Crime Investigates. Noong Abril 2010 binaril at napatay si Heidi Firkus sa kanilang bahay. Tumawag si Nicholas Firkus sa siyam na isang-isang at sinabi niyang isang nang himasok ang bumaril sa kanya. Matapos ang 11 taong investigasyon, kinasuhan at hinatulan si Firkus sa pagpatay sa kanyang asawa. Sabi ng taga-usig, binaril ni Firkus si Heidi dahil itinago niya ang malaking problema sa pera at nagkunwaring may pagnanakaw sa bahay para pagtakpan ito. Umapela si Firkus, iginiit niyang ayon sa batas ng Minnesota, kinakailangan na ang mga palatandaan ay magpatunay na walang ibang paliwanag maliban sa siya ay nagkasala. Sa madaling salita, kung ang mga palatandaan sa kaso ni Ecker ay hindi kayang alisin ang posibilidad na si Penig ay nagpakamatay, hindi sana pinayagan ang hurado na magpasya na si Ecker lang ang tanging posibleng may sala. Nagpasya ang Korte Suprema ng Minnesota noong Hulyo 2025 na titingnan ang kaso ni Ecker matapos nilang magdesisyon kay Firkus. Natutuwa talaga ako na tinitingnan ito ng Korte Suprema dahil umaasa akong magbubukas sila ng kanilang mga mata at makikita ang mga katotohanan. Medyo nakakainis din yon. Napatunayan siyang nagkasala ng mga hurado. Sumang-ayon ang hukom, Pellet State ng Minnesota. Sumang-ayon si Pellet sa hatol at ngayon ay rerepasuhin na naman ito. Ako lang, napakahirap para sa amin na napakahirap tanggapin yon. Samantala, nananatiling nakakulong si Ecker sa Minnesota State Prison sa St. Cloud. Tunay na bangungot ito para sa dalawang pamilya. Magigising ka at sa isang saglit isipin mong normal lang ang buhay. At pagkatapos ay maaalala mo ang pinagdadaanan natin at ang pinagdadaanan niya. At oo, totoo talaga, ganun ang nararamdaman ko. Alam mo yon, tulad ng sinabi rin ni Amy, sabi niya, parang pakiramdam ko ay parang balat na lang ako ng dati kong sarili. Hindi ko alam mo yon, ang hirap maging masaya kapag alam mong nasa lugar siya na di dapat. Hindi ko gustong masama para sa iba pero batay sa ebidensya at nararamdaman ko, alam ko ang nangyari. Kailangang pagbayaran niya ang ginawa niya. Pero may isang ebidensya na hinihintay ng lahat na makita. Ang mga mensahe sa social media sa telepono ni Penig noong gabing iyon na binabasa niya sa pasilyo ilang minuto bago siya namatay. Mga mensaheng halatang gumugulo sa kanya ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Sino ang kausap niya? Ano ang nilalaman ng mga mensahe? Wala pang nakakapagbukas ng kanyang telepono, nakalock ito at walang nakakaalam ng passcode. Tinanong ko ang St. Paul, Minnesota Police Department kung nag-file sila ng warrant para mabuksan ang telepono niya dahil hawak pa rin nila ito. Sinabi nilang hindi sila makakasagot dahil nakaapela pa ang kaso. Naiintriga ka ba kung ano ang laman ng kanyang telepono? Sa pinakadulo, naiintriga kami dahil kitang-kita namin sa video ng mga kuha na meron sila ng pagpasok niya sa apartment. Sa pagtatapos ng gabi kasama si Eckert, nagkaroon ng labanan, may mga issue, may mga hamon. Binigyan namin ang mga investigador ng lahat ng combination ng password na maisip namin para subukang makapasok. At hindi pa rin nila nagawa. May isang tao na baaring may alam tungkol sa mga mensaheng iyon. Si Shane Anderson, tandaan mo, sinabi niya sa pulis na nakikipag-usap siya kay Penig noong gabing iyon sa Facebook Messenger gamit ang computer dahil nanakaw ang kanyang telepono noong gabing bago iyon. Nang tanungin ko si Anderson kung handa ba siyang ibahagi sa akin ang mga screenshot ng mga mensaheng ipinagpapalitan nila ni Penig noong gabing iyon, sinabi niyang wala na ang mga mensahe. Nasa Messenger lang daw sila. Makukuha rin natin ang mga text na yon pati ang pagbubukas ng kanyang telepono sa huli. Hindi pa ito matatapos hanggat hindi siya umaalis.
Sa huli ng araw, kung hindi natin makuha ang gusto natin at makalabas siya ng kulungan, ang tanging paraan lang na pwede nating tingnan ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan din niyang humarap sa kanyang may lalang-balang araw. Si Alex ay mabait at may pusong busilak. May napakatamis siyang kaluluwa. Siya muli nasa mas mabuting kalagayan na siya. Payapa na siya. Umaasa kaming muling magkikita. Habang nire-review ko ang autopsy ni Penig, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko bukod sa tama ng bala, mga pasa niya, at ang sugat sa kaliwang hinlalaki niya. Ito ay ang kanyang mga tattoo. Si Alexandra Penig ay may tattoo sa buong katawan na nagpapakita ng pagkatao niya. May larawan siya ng bulaklak, bundok, stethoscope na bumubuo ng nurse, pati krus at grumpy cat. May ilang kasabihan siya tulad ng ang sakit ang humuhubog sa babae para maging mandirigma na nasa kaliwang balikat niya. Maging matapang ka, mahal, na pagdaanan mo na ang dilim noon at nandito ka pa rin ngayon. Para sa pamilya Penig-Ecker, madilim pa rin ang panahon pero patuloy silang lumalaban para sa pinaniniwalaan nilang nangyari kay Alexandra Penig. Para sa Law and Crime Investigates, ako si Kristen Thorne.